Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, VP Sara Duterte, natagpo ang plastic. Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin sa mga subscribers natin dyan na maraming salamat po sa inyo. At lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. At i-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan. No? Ito pong si VP Sara Duterte. No? Meron na naman pong inilabas. No, meron na naman pong video interview mga babayan ng media at siya nga po ay natagpo ang tila plastic mga babayan. No? Paano natin nasabing plastic mga babayan? No, ito po kasi, no, sabi dito, wala lang yan sa akin. No? VP Sara, hindi raw pinipersonal ang umano'y paninira at batikos sa kanya mga babayan. Mamaya alamin natin bakit po urukan itong si Sara Duterte o bakit nasabi nating plastic mga kababayan, ha? Bakit po natin nasabi ang plastic siya? Kasi nakasulat dito paninira at batikos sa kanya, no? Hindi daw po niya yung pinipersonal mga kababayan. Kayo po ba no naniniwala na yung mga pagbatikos at paninira po sa kanya no ay hindi po pinipersonal nitong si Sara Duterte? No, pa-comment po dyan sa ibaba mga kababayan. Pero ito, panoorin muna natin, no, ito pong video na to mga kababayan. Alright? Let's go. Ibig sabihin sa'yo pa ba? Malimaan ka sa itong mga Dili. Dili ka magdrugo. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. Okay, so yung mga ginagawa daw ng mga tao sa kanya mga kababayan ay personal daw po sa kanya. Ha? Intindihin nyo yung sinasabi baka lutang na naman to. Ha? So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. Okay, so bilang isang politician daw mga kababayan ay ganun daw po yung gagawin sa kanya. Kumbaga yung pagbati ko sa kanya, paninira po sa kanya mga kababayan, no? At ang makikita natin dito, no, kung bakit po niya yan nasasabi. No, di ba nag-anunsyo na nga po siya, natatakbo siya ng pagkapangulo sa 2028. Okay, so lahat po mga kababayan, actually yan po ay ginawa niyang pananggalang. No, kumbaga ginawa niya yung pangsangga mga kababayan. Dito po sa mga pagbati ko sa kanya, no, sa mga paninira sa kanya di umano, sabi nga po niya, sa mga kaso po na isinasampa sa kanya. Alam niyo po kung bakit ko nasabi na yung mga kaso na yan, no, yung mga pag-atake sa kanya, mga babayan, yung pong pagtakbo niya sa 2028 ay ginawa niyang pananggalang. No, kasi pwede niya sabihin na gano'n, na kaya niyo ako inaatake, kaya niyo ako binabatikos, kaya niyo ako kinakasuhan dahil natatakot kayo, no, natatakbo ko sa 2028 bilang Pangulo. Kaya malinaw, mga kababayan, na yung ginawa po ni Sara Duterte na pag-anunsyo po, no, na siya ay tatakbo bilang pagkapangulo sa 2028, mga kababayan, no, ay malinaw po na political strategy po yan. No, politically motivated po yung pag-anunsyo na yon mga kababayan. No? At ang naniniwala lang naman dyan, mga nabibilog nila, itong mga DDS. Diba? Unahin muna natin sana, no, yung ating bansa mga babayan, no, kaysa yung mga pang-personal, no, na pangangailangan ng mga to. Okay, tuloy natin. Wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila. Corruption daw at pag-abuso mga kababayan. Tandaan nyo po, no, na yung mga korupsyon na kanilang ibinabato sa ating gobyerno ngayon, yan yung ginagamit nilang ginagamit nilang armas, no, para siraan yung ating administrasyon ngayon. Pero too late na, no, para gawin nila yan mga kababayan.
Bakit po? Kasi kitang-kita naman na nagtatrabaho yung Pangulo natin, yung Pangulong Bongbong Marcos. At nakikita rin naman natin kung sino talaga yung mga hindi po nagtatrabaho. No? Ginagamit lang nilang armas yan, mga kababayan. No, yung corruption na yan. No, parang gusto nilang sabihin na sila, no, yung mga hindi corrupt. Ano po yung isinampa sa kanya? No, na impeachment complaint. Kung siya po ay hindi corrupt, mga kababayan. Ano po yung picture na nadiskubre ng ombudsman, mga kababayan, na nangyari daw po, no, noong panahon pa, mga kababayan, ng panahon pa ng dating Pangulong Duterte, ng tatay niya. Na ginagamit ngayon, mga kababayan, yung picture na yon para po sabihin na may nag-deliver po ng pera, no, dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano nila i-explain ngayon yan? No? Paano nila sasabihin na sila ay hindi corrupt? Tandaan po natin, yung mismong dating Pangulong Duterte, mga babayan, ay umamin na corrupt po siya. Diba? So maniniwala ba kayo na malinis sila? Mga babayan? Nasan kaya yung bilyon-bilyon, no, na pondo, no, netong si Pulong Duterte? Noong panahon ng kanyang tatay. Diba? Tuloy natin. Hindi yan personal sa akin. Hindi daw personal, mga babayan, tandaan nyo yan. So, hindi natin yan palalampasin. Hindi daw personal sa kanya, pero hindi niya raw po palalampasin. No? Tingnan yung tsura. Oh. Toink. Hindi raw po personal, pero yung itsura niya dyan. Oh. Baby, sa lahat ng mga nag-PCC, how are you holding up? Oh, I'm okay. Diba? Plastic. Hindi sa bukal sa loob niya yung kanya sinasabi, mga kababayan. No? Na hindi raw po hindi raw niya pinepersonal. Yung ganong attitude ba? Yung ganong itsura, mga kababayan? Sasabihin ninyo? No? Na hindi niya pinepersonal, pero sasabihin niya na hindi niya palalampasin. So, salisin na naman yung kanyang sinasabi. Hindi niya pinepersonal, no, pero hindi niya raw po palalampasin. Ulitin natin, ha? Corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Hindi daw personal, mga kababayan, hindi raw palalampasin. Baby, sa lahat ng mga nag-PCC, how are you holding up? Oh, I'm okay. Thank you. How are you Okay holding lang up? daw. Okay ka lang? Paano mag-move on? One, siguro prayers and meditation. Ay nga na. Diba, mga babayan? Makikita ninyo, no, doon sa kanyang reaksyon, ang kanyang muka, yung reaction, yung parang body language niya, mga babayan, ay masasabi natin hindi siya seryoso doon sa kanyang mga sinasabi. Diba? Okay, so ito, paano natin nasabing plastic, mga babayan? Kasi sinasabi niya, na yung mga pag-atake daw po sa kanya ay hindi niya pinepersonal, mga babayan. No? Pero ito pong si Madriaga, mga kababayan, na sinasabi po nila na sinisiraan daw po itong si VP Sara Duterte, bakit po nila kinasuhan? Namumukod tangi ba? Special ba si Madriaga na kinasuhan? Bakit? No? Kinakabahan ba sila kay Madriaga? Sabi nga ng mga babayan natin, marami tayong nakikita, mga babayan, ang sinasabi, kaya kinasuhan po itong si Madriaga. Di umano, no, ay dahil, no, para sirain po ang kredibilidad ni Madriaga, no, para hindi po maano yung kanyang testimonya pag siya po ay ginawa o ginamit na testigo sa impeachment ni Sara Duterte. At ito po, yung isa sa kanyang kinatatakutan talaga. Si Madriaga po, mga babayan. No? Tuloy natin to, Well, natawa kasi ako na
na kay Vice President Sara, parang kino-contradict niya yung sarili niya. Actually, mahilig siya sa ganyan, no? Na iba yung sinasabi niya ngayon o nung mga nakalipas na taon, mga kababayan, tapos iba uli yung sasabihin niya ngayon. Mahilig po sila sa ganyan. No, iba yung sinasabi nila noon, iba yung sinasabi nila ngayon. Meron siyang posisyon the other day, tapos ngayon, may iba siyang posisyon tungkol kay Madriaga. So, ano ba talaga ate? Ano ba talaga ang posisyon mo kay ate? Madriaga? No, okay ba sa'yo na siya ay committing witness? Okay ba talaga siya na insecure ng house? No? Kasi mga kababayan, no, kung sinasabi niya na yung mga sinasabi po ni Madriaga ay paninira lang sa kanya, mga kababayan. No, tapos sasabihin niya do sa interview niya na baliwala lang sa kanya yung mga pag-atake at pagbatikos po sa kanya ay hindi niya pinapansin o hindi niya pinepersonal, mga kababayan. Eh bakit pong namumukod tanging etong si Madriaga po, no, na sinasabing tetestigo sa kanyang impeachment ay kanyang kinasuhan? Yan po yung tanong natin. 'Di ba? Bakit kaya? Parang dito sa parang itong banat niya kahapon ba yun? Pinanatan niya sila Congressman Chel Jokno nung humihingi sila Chel Jokno ng new evidence tungkol para dito sa impeachment. No? Sabi niya, fishing expedition. No? Fishing expedition. Parang kulang daw ebidensya. Oo, nung una naman, sabi niya, ilabas na lahat ng ebidensya na dapat ilabas. Dahil haharapin mo lahat yan. Tapos ngayong humihingi ng new evidence, fishing expedition daw. Diba? Biglang nagagalit, biglang sasabihin nila na iba yung statement na nila. Diba? Tsaka records. Kasi ganun sila, mga babayan, no. Minsan mapapansin natin na ang tapang nila magsalita. No, harapin nila yung mga kaso na yan, kaysa ganito, kaysa ganyan. No, pero pag nandiyan na, naalala nyo yung bloodbath na sinasabi? Sara Duterte. No, naalala ninyo yung sabi po ng kanyang tatay na sisipain daw yung ICC? Na nandun na ngayon, no, sa The Hague. So ngayon, ang nangyayari, mga babayan, no, ay naghahanap ng mas maraming ebidensya po na gagamitin laban po dito kay Sara Duterte. No, bakit ganun po yung kanilang naging statement? Bakit inaatake po nila? 'Di ba? Yes, dahil mukhang kinakabahan siya dito sa bank records. Of course, kinakabahan siya kay Madriaga. No, di ba, mga babayan, yung bank records po na yan, matagal na yan sinasabi. No? Si Trillanes pa lang sinasabi na po yung mga bank records na yan na dapat tignan, dapat i-check yung mga bank records na yan. Di ba? Isa po yan sa kanilang kinatatakutan. At matatandaan natin na yung mga bank records po na yan, mga babayan, ay lumabas po yan sa Quadcom. Lumabas sa Senate hearing. No? At lumabas din po yan, usapin na yan, mga babayan, doon po sa statement ni Madriaga. Diba? Dahil mukhang maraming alam. No? Pati ako nagulat sa dami ng alam ni Madriaga. Pero mas kinakabahan siya dito sa bank records. Dahil pwedeng gawin ito ng ombudsman in the service of the SALN issue. Paano para malaman yung SALN niya kung totoo talaga, dapat pabuksan ng ombudsman sa AMLA yung kanyang mga bank accounts. Alam nyo kasi, mga babayan, no, kung wala talaga siyang tinatago, no, at sinasabi niya na hindi ako guilty dyan. No? Ganun naman kasi talaga di ba? No, hindi ka guilty unless proven, mga babayan. Di ba? Ganun naman talaga sa korte. No, kung wala talaga siyang tinatago, bakit ayaw pabuksan yung mga bank records? Kasi doon makikita, mga babayan, kung totoo ba, no, na nagkaroon ng mga ganong klaseng transaction. Alam niyo, ang maganda kasi dyan, pag nabuksan yung mga bank records na yan, mga babayan, at nakita po doon, no, na hindi totoo yung mga sinasabi nila, yung mga akusasyon nila, mga babayan, especially yung mga sinasabi po, no, netong si Trillanes, hindi naman sila mapuputukan Diba? Ang mapuputukan, yung mga nag-file po ng impeachment, totally mawawala yun. Diba? Mawawala ng basehan yun. Doon sa bank records na yun. Kasi alam ko, ginagamit din nila yun doon sa impeachment complain tapos masisira din yung statement netong si Trillanes.
'Di ba? Kung talagang wala silang tinatago. No, what if kung may makita, doon sila natatakot, mga kababayan. 'Di ba? Itong mga bank accounts na matagal nang sinasabi ni Trillanes Exactly, at 'di ni ba? former Deputy Ombudsman Carandang na ang dami, ang laki, in their billions at nanggaling sa mga alleged drug lords and pogo lords. 'Di ba, mga kababayan? No? Tapos magtataka ka kung saan nang gagaling, no, yung pong ibinabayad, no, dito kay Kaufman. No, sabihin natin, mga kababayan, no, kasi sabi nila, no, ayon po dyan sa mga nagko-komento, nakikita natin, nababasa natin, kay Kaufman po ang binabayad nila di umano ay 150 million. So computein natin, mga kababayan, 150 million times 12 kasi 1 year na siya doon, mga kababayan, si Duterte, si Digong, no? So lumalabas po yan, mga kababayan, is 1.8 billion. No, bilyonis na po yan. Saan sila kumukuha ng bilyonis, mga kababayan? No? Saan kumuha ng bilyonis? Etong mga Duterte. Oh, tuloy natin. So, ang sabi ni Sarah, ilabas nyo. Dati, sabi niya, ilabas nyo. Eh, ngayong ilalabas, ay ayaw naman niya. So, dito siya kinakabahan. Yeah. Dahil pwedeng maging game changer ito, ha? Yeah. Kung totoo yung sinasabi ni Trillanes, ni Deputy Ombudsman Carandang, na itong mga hundreds of millions, even billions na pumasok sa bank accounts ni Sarah at ng kanyang asawa, no, si Mads Carpio, ay totoo na galing sa mga drug lords. Pero kahit hindi galing sa drug lords, wala sa salin mo eh. Ang salin ni Sarah is 85 million eh. No? Mukhang malayo doon sa alleged na laman ng kanyang bangko. So talagang kakabahan siya. Yeah. Lalo na, 54 ang bumoto na congressman sa Justice Committee na yung articles of impeachment are sufficient in form and substance. 54, isa lang ang hindi. Si Suntay. Congressman Suntay. Imagination. Oo, si Congressman Imagination, si Congressman Suntay. Well, natawa kasi ako. Okay, so yan, mga kababayan, no? So ano mong masasabi niyo dyan? Okay, comment sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? So yan, muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. And please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright? Peace. I'm out.